Alessandra, alam kong ikaw yan. Kung nandito ka dahil galit ka sa akin kasi isa ako sa mga bumoto na umalis ka, humihingi ako ng sorry. Parang awa mo na. Huwag mo ako sasaktan. Ang akala ko kakampi kita. Nagkamali pala ako. Kagaya ka rin ng mga tao rito. Aswang ka! Talagang bumalik ka pa rito, ha? Tatantarin kita at gagawin kitang bobis! Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Ito na naman ang inyong kabanong na muling magbibigay sa inyo ng isang napakagandang kwento mula sa isa sa ating mga kabangers. At ito, ang kanyang kwento. Kabano version 2.0. Magandang araw po sa inyo kabanong at sa lahat ng mga masugid nyong taga-subaybay sa inyong channel. Isa po ko sa umiidolo sa inyo dahil sa husay nyo, kaya isang malaking karangalan po para sa akin kung sakaling mapipili nyo ang aking kwento para isabuhay sa inyong channel. Tawagin nyo na lamang po ko sa pangalang Mark, isang 28 years old na graphic artist na mag-isang naninirahan sa isang apartment building na hindi ko na lang po sasabihin kung saan ang eksaktong lokasyon. Masasabi ko na masaya ang paninirahan ko sa apartment building na yon dahil kasundo ko ang lahat ng tenant doon. Bukod doon ay mabait din ang aming landlord na si Kuya Paeng na nakatira sa isa sa mga unit sa first floor. Sa third floor nga pala ako nakatira at matagal nang bakante ang unit na nasa kaliwa ko. Ngunit ang tahimik kong buhay sa apartment building na yon ay nagulo simula nang may tumira na sa bakanting unit na yon. Isang umaga, lumabas ako ng aking unit para magkape sa balkonahe na nasa harapan ng 3 unit sa third floor. Nakasanayan ko na kasing magkape doon bago ko tuluyang simula ng aking araw. Paglabas ko ay nakita ko si Kuya Paeng na may kausap na isang magandang babae. Sandaling nagtama ang mga mata namin ng babae at tila nahihiya siyang napayuko at naghawi pa ng kanyang buhok. Bumilis ang tibok ng puso ko kabanong pagkakita ko sa babae. Napakaganda niya kasi. Morena ang kanyang balat, balingkinita ng katawan at mahaba ang buhok na umabot sa kanyang bewang. Maamo ang mukha niya at mapupungay ang kanyang mga mata na parang kahit hindi siya nagsasalita ay parang ang daming nais sabihin ng kanyang mga mata. Hindi ko alam pero simula nang nakita ko ang babaeng yon ay hindi na siya nawala sa aking isipan. Sa araw din na yon, nang bumaba ko para magtapon ng basura, ay nakita ko si Kuya Paeng na nagdidilig ng halaman sa ibaba. Hindi na ako nagdalawang isip na magtanong sa kanya tungkol dun sa babaeng kausap niya kanina. Kuya Paeng, sino pala yung babaeng kausap mo kanina sa third floor? Si Alessandra yon. Naghahanap ng apartment. Pinakita ko lang sa kanya yung bakanting unit sa tabi mo. Bakit mo tinatanong? Nagandahan ka din sa kanya, no? Kuya Paeng naman. Ano ka ba? Huwag ka na mahiya. Maganda naman talaga si Alessandra eh. Sa bagay, tama po kayo. Ano pong sabi niya? Kukunin po ba niya yung kabilang unit? Hindi ko pa alam eh. Ang sabi niya pag-iisipan niya. Makalipas ang ilang araw, ay nagbakasyon ako kasama ang aking mga kaibigan. 3 araw akong nawala. Nung bumalik ako sa aking apartment ay madaling araw na. Habang naglalakad ako paakyat sa third floor, ay nagulat ako nang may isang itim na pusa ang bumulaga sa aking unahan. Tumakbo siya pa itaas. Nagtaka ako kasi sa tagal ko nang nakatira roon, ay noon lang ako nakakita ng pusa roon. Sa pagkakaalam ko kasi ay wala namang nag-aalaga ng pusa sa apartment building na yon. Ipinagpatuloy ko na ang aking pag-akyat at muli akong nagulat nang makita ko si Alessandra na nasa balkonahe sa third floor. Sandaling nagkatinginan ang aming mga mata at saka siya nagmadaling pumasok sa unit na nasa kaliwa ko. Natuwa ako nang nakita ko si Alessandra. Isa lang kasi ang ibig sabihin nun.
nakatira na siya sa unit na nasa tabi ko. Ibig sabihin, may posibilidad na araw-araw ko na siyang makikita. Sa totoo lang kasi Kabanong, nung unang beses ko siyang nakita ay nabighani na ako sa ganda niya. Kaya naman sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong gumawa ng paraan para maging magkaibigan kami ni Alessandra. Total, matagal na yung huling beses na nagkaroon ako ng girlfriend. Ilang taon na akong puro trabaho at baka yun na ang tamang panahon para muli akong pumasok sa isang relasyon. Pero siyempre, depende pa rin yon. Gusto ko pa rin makilala ng husto si Alessandra. Kaya nung sumunod na araw, ay naisipan kong magpakitang gilas kay Alessandra. Nagluto ko ng spaghetti kasi yun ang specialty ko. Pagkatapos kong magluto, ay kumatok ako sa pinto ng unit ni Alessandra habang may dala akong isang pinggan ng spaghetti. Marahang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Alessandra. Medyo kinakabahan ako pero nilakasan ko ang loob ko, Kabanong. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin pero kapansin-pansin na bagya siyang nakayuko. Magandang hapon. Ako yung nakatira sa kabilang unit. Ako nga pala si Mark. Nagluto kasi ako ng spaghetti at medyo naparami yung luto ko eh. Naisip ko na bagong lipat ka rito kaya gusto sana kitang bigyan. Sana magustuhan mo. Kinuha ni Alessandra ang pinggan ng walang imik. Napamaang ako nang isarado niya ang pinto. Ilang minuto akong nakatayo sa harapan ng pinto niya nang hindi ko alam ang gagawin. Nag-expect kasi ako na magpapasalamat siya o magsasalita ng kahit maikli, pero walang ganung nangyari. Simula noon ay madalas na akong nakatambay sa balkonay sa 3rd floor dahil inihintay ko na lumabas si Alessandra sa unit niya. Naghihintay kasi ako ng pagkakataon na magkaroon ng kahit maliit na interaction sa kanya. Pero lumipas na ang ilang araw na hindi ko siya nakitsyempuhan na lumabas. Isang umaga, bumaba ako para bumili sa tindahan nang nakita ko si Kuya Paeng na nakaupo sa harapan ng kanyang unit. Tinawag niya ako kaya lumapit ako sa kanya. Kinuha na pala ni Alessandra yung unit sa tabi mo, ha? Kaya nga po eh, nakita ko po siya nung nakaraang gabi. Maging mabait ka sa kanya, ha? Kuya Paeng naman, parang sinasabi mo namang masama ang ugali ko. Ang bait-bait ko kaya? Biro lang. Mukha kasing type mo siya eh. Ewan ko sa inyo, kuya. Hoy, Mark, lalaki rin ako. Kaya nakikita ko kung may gustong isang lalaki sa isang babae. Pero wala namang masama kung magkagusto ka sa kanya. Binata ka naman at ganon din si Alessandra. Ano ho? Ang ibig niyong sabihin eh, binata rin si Alessandra? Hindi. Ang ibig ko sabihin eh, dalaga rin siya. Tinanong ko kasi siya kung may asawa o nobyo siya eh. Pero ang sabi niya eh, wala. Di ibig sabihin, pwede mo talaga siyang pormahan. Para po kasing suplada si Alessandra eh. Binigyan ko nga nung nakarang araw ng spaghetti, pero hindi man lang nagpasalamat. Hanggang ngayon nga po eh, nasa kanya pa rin yung pinggan ko eh. Hindi pa niya sinosoli. Nanlamig ako nang biglang bumaba si Alessandra at mabilis niya kaming tiningnan ng masama ni Kuya Paeng. Pares na umurong ang dila namin ni Kuya Paeng dahil wala kaming ideya kung narinig ba ni Alessandra ang pinag-uusapan namin. Dire-diretsyong umalis si Alessandra pero kahit wala na siya ay ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya sa amin kanina. Sa mga lumipas na araw ay may kakaibang nangyari sa aming barangay. Tuwing umaga ay may natatagpuan ng patay na hayop gaya ng aso at pusa. Hindi lang yun nangyari sa barangay namin, kundi sa mga lugar na malapit sa amin. Ang nakapagtataka pa ay ang paraan ng pagpatay sa mga hayop. Lahat sila ay wakwak ang tiyan at wala na ang mga lamang loob. Nang dahil sa pangyayaring yon, ay samot-saring kwento ang umikot. May mga nagsabi na ang pumapatay sa mga hayop
ay isang tao na may malaking galit sa mga hayop. Merong may nakapagsabi na baka adik daw na kapag nakakagamit ng ipinagbabawal na gamot ay ganun ang trip na gawin. Pero may isang kwento na tinawanan ko talaga. At yun ay isang aswang daw ang pumatay sa mga alagang hayop. Kaya naman, napag-usapan namin ni Kuya Paeng ang tungkol sa bagay na yon isang gabi habang nakatambay kami sa balkonahe sa 3rd floor. Kuya, narinig mo na ba yung sinasabi ng mga taong aswang daw yung may kagagawa ng pagpatay sa mga hayop dito sa lugar natin? Nakakatawa no? Anong nakakatawa ron? Sa totoo lang, ang hinala ko aswang talagang may gawa nun. Oh? Pati ba naman kayo, kuya? Naniniwala sa aswang? Hindi naman totoo yung aswang na yan? Siguro para sa'yo, hindi. Pero sa mga kagaya ko na lumaki sa isang liblib na baryo, totoo sila. Ay nako, ilang aswang na ang nakita ko lalo na nung bata pa ako. Sabihin na nating totoo nga yung mga aswang. Pero sa tingin nyo ba mag-aasik pa sila ng lagim sa lugar na gaya nitong sa atin? Di ba, syudad na ito? Kung mag-aasik ng lagim, doon sila sa lugar na liblib at yung walang masyadong tao. Sa tingin ko unti-unti nang nag-a-adjust sa mga aswang. Nagagawa na rin nilang makisalamuha sa mga tao sa syudad. Kaya mag-iingat dapat tayong lahat. Lalong-lalo na hindi natin alam kung sino yung aswang na yon. Maaari kasi na nasa paligid lang natin siya o hindi kaya nakakasalamuha natin siya sa araw-araw. Nagulat kami ni Kuya Paeng na may biglang kumalampag na malakas sa bubong. Para bang may kung anong napakabigat na bagay ang nalaglag mula sa itaas at doon bumagsak. Maya-maya ay tumalo ng isang itim na pusa mula sa bubong at sumampa siya sa railings ng balkonahe. Mula roon ay tumalon siya papunta sa bagyang nakabukas na bintana ng unit ni Alessandra. Nagtatakang nagkatinginan kami ni Kuya Paeng dahil hindi namin alam na meron palang alagang pusa si Alessandra. Nang nalaman ko na may alagang pusa si Alessandra ay naisip ko na bigyan siya ng babala. Kaya kinabukasan ng umaga ay kumatok ako sa unit niya. Pinagbuksan naman niya ako pero gaya ng dati ay pailalim na naman siyang tumingin sa akin. Sorry kung nakaabala ako sa iyo pero nakita namin kasi ni Kuya Paeng na may pumasok na pusa sa unit mo. Sigurado ko na alaga mo siya. Bakit? Bawal ba mag-alaga ng pusa rito? Hindi naman. Gusto ko lang sanang sabihin na huwag mo nang hayaan na lumalabas yung pusa mo lalo na sa gabi. Alam mo kasi, merong gumagala rito sa atin na pumapatay ng mga alagang hayop Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin nahuhuli kaya sana, ingatan mo yung pusa mo. Biglang isinarado ni Alessandra ang pinto. Napapitlag ako dahil ang akala ko ay tatama ang pinto sa mukha ko. Napailing na lang ako dahil tila wala talaga sa ugali niya ang nakikipag-usap sa ibang tao. O kaya pwede rin na ayaw niya talaga akong kausap. Kinagabihan ay abala ko sa isang project na tinatapos ko. Nakaharap ako sa aking computer at doon nakatutok ang aking mga mata. Nainis ako nang malaman ko na naubos ko na pala ang kape na binili ko kanina. Lumabas muna ako para bumili ng kape sa malapit na convenience store. Ilang minuto na lang at 12:00 na ng hating gabi pero hindi ako natatakot lumabas ng ganung oras dahil ginagawa ko na yon noon pa, lalo na kapag bigla akong nagugutom at kailangan kong bumili ng pagkain sa labas. Matapos kong bumili ng kape, ay naglakad na ako pabalik sa apartment building. Pagdating ko sa 3rd floor, ay naabutan ko si Alessandra na binubuksan ang pinto ng unit niya. Nang humarap siya sa akin, ay naggulat ako dahil magulo ang buhok niya at merong dugo sa gilid ng kanyang labi. Oh, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit may dugo ka sa labi mo? Napahampas lang sa gilid ng upuan ng labi ko. Saang upuan?
Wala ka nang pakialam. Sorry naman. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo eh. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. At saka pwede ba, huwag ka nga nakikialam sa akin. Ayokong kinakausap ako ng kahit na sino, lalo ka na. Nang nakapasok na siya sa unit niya, ay malakas niyang isinarado ang pinto. Hindi agad ako nakaalis sa aking kinatatayuan dahil hindi ako makapaniwala sa galit na ipinakita sa akin ni Alessandra. Wala kasi akong natatandaan na may nagawa ko sa kanyang hindi maganda para magalit siya sa akin ng ganun. Nang dahil sa mga kakaibang kilos ni Alessandra ay unti-unti nang nawala ang paghanga ko sa kanya. Napalitan na yon ng pagdududa na meron siyang itinatago na ayaw niyang malaman ng ibang tao. Kaya nililimitahan niya ang pakikipag-usap sa mga taong nasa paligid niya. Nung una, inisip ko rin naman na baka ganun lang siya. Baka ayaw niya lang talaga ng kausap. Pero naging usap-usapan na kasi siya ng ibang tenant. Madalas daw nilang makita si Alessandra na lumalabas ng 10 oras ng gabi. Ang sabi pa nila ay parang walang takot na nararamdaman si Alessandra kahit pa may mga hindi magandang nangyayari sa paligid. May isang tenant pa na nagsabi na baka raw nagtatrabaho sa isang bar si Alessandra dahil may isang beses na nakita niya ito na umuwi ng mag-uumaga na at parang pagod na pagod. Hanggang sa may isang tenant na ang nagsabi na nakita nitong umuwi sa Alessandra na puno ng dugo ang mga kamay. Nang dahil doon ay naging maugong ang haka-haka na baka isang aswang si Alessandra at ito ang pumapatay sa mga hayop sa aming barangay at sa ilang kalapit na lugar. Sinabi ko sa mga tenant ng apartment building na huwag silang magbintang kung walang matibay na ebidensya. Sinabi ko na sa kanan nila sabihin ang mga ganoong bagay kay Alessandra kapag naaktuhan na nila ito na ginagawa ang binibintang nila. Nag-alala ko para kay Alessandra Cabanong. Kahit wala na akong nararamdaman para sa kanya, ay kapitbahay ko pa rin siya. Bilang tao ay nabahala ko sa pwedeng mangyari sa kanya, lalo na't nag-iisip ang mga tenant sa kanya ng hindi maganda. Nang bumukas ang pinto, ay umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Parang amoy yun ng patay na daga o kung anumang hayop. Anong ginagawa mo rito? Hindi bang sabi ko sa'yo, ayoko nang kinakausap mo ko? Pasensya na pero nag-aalala lang kasi ako sa iyo eh. Sa tingin ko kasi hindi mo pa alam yung mga sinasabi ng ibang tenant dito tungkol sa iyo. Anong sinasabi nila tungkol sa akin? May nagsabi kasi na baka ikaw raw yung pumapatay ng mga hayop dito sa barangay natin. At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ba sila nag-iisip? May alaga akong pusa tapos papatay ako ng hayop? Kalokohan! Yan nga rin ang sinabi ko sa kanila. Sinabi ko na animal lover ka nga kaya walang dahilan para patayin mo yung mga alagang hayop dito. Pero ang sabi nila isa kang aswang kaya mo yung ginagawa. Pero sila lang naman yon. Hindi naman ako naniniwala na aswang ka eh. At saka hindi naman talaga ako naniniwala na totoo mga aswang-aswang na yan. Kaya naisip ko na kailangan mo itong malaman para makapag-ingat ka rin. Baka kasi bigla kang pagtulungan ng mga tenant dito. Wala silang karapatan na gawin yun sa akin. Nananahimik ako rito. Sabihin mo sa kanila na buhay nila ang intindihin nila at wag ang buhay ng iba. Magsasalita pa sana ako pero malakas na isinarado ni Alessandra ang pinto. Sa kabila ng galit na ipinakita niya ay may awa kong naramdaman para sa kanya. Para kasi sa akin Cabanong ay tama si Alessandra. Tahimik siyang nabubuhay sa kanyang unit at hindi ko nakita na namerwisyo siya ng ibang tao. Alam kong nasaktan siya sa mga paratang sa kanya pero alam ko rin na kailangan niya yung malaman para makapag-ingat siya. Kinumbinsi ko ang mga tenant sa apartment building na wala kaming dapat na ikatakot kay Alessandra dahil gaya namin ay isa rin siyang tao na gustong mabuhay ng tahimik at payapa. Maging si Kuya Paeng ay kinausap ko na rin tungkol sa bagay na yon. Naroon kami sa 3rd floor. Sinabi ko sa kanya ang hinala ng ibang tenant kay Alessandra. Ang totoo niyan
May isang tenant na yung kumausap sa akin tungkol kay Alessandra. At ang gusto niya palisin ko si Alessandra. Hindi raw kasi talaga siya komportable na narito sa apartment building ko si Alessandra. Sino pong may sabi niyan? Si Alona, yung buntis na nakatira sa second floor. Baka raw kasi totoong aswang si Alessandra. Alam mo naman ang mga aswang, paborito nilang biktimahin yung mga buntis na gaya ni Alona. Napahinto ang aming pag-uusap ni Kuya Paeng nang napansin naming nakasilip si Alessandra sa bintana ng kanyang unit. Matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa amin at kahit mahina lang ang aming pag-uusap ay nagkaroon pa rin ako ng hinala na narinig niya ang mga pinag-usapan namin. Napapayang nagpaalam sa akin si Kuya Paeng habang ako naman ay pumasok na lang sa unit ko. Umaasa ako na sana ay hindi narinig ni Alessandra ang pinag-usapan namin ni Kuya Paeng dahil paniguradong masasaktan siya kapag nalaman niya na may isang tenant na gusto siyang umalis sa apartment building na yon. Kinagabihan, tahimik akong nakaharap sa aking computer habang tinatapos ko ang aking trabaho. Nang sandaling yon ay hindi ako mapakali dahil kakaiba ang init na aking nararamdaman. Bukas ang aircon ko at nakatutok pa sa akin ang electric fan, pero maalinsangan pa rin ang aking pakiramdam. Nagulantang ako nang bigla kong nakarinig ng malakas na pagsigaw ng babae. Humingi siya ng tulong ng paulit-ulit at sinisigaw niya na merong aswang. Agad kong napagtanto na ang sigaw ay nagmumula sa second floor ng apartment building. Kusang gumalaw ang katawan ko. Tumayo ako at kinuha ko ang isang kutsilyo sa kusina. Lumabas ako ng aking unit at dumiretso ako sa second floor. Nakita ko na naroon na ang ibang tenant. Nasa loob si Kuya Paeng at pinapakalma niya ang buntis na si Alona dahil lumahagulgul yun ng iyak. Halatang takot na takot si Alona dahil nanginginig ang buong katawan niya. Sinama ng ibang tenant si Alona dahil wala ang asawa nito. Nagtatrabaho kasi yun sa ibang lugar at tuwing weekend lang naroon. Nang lumabas na si Kuya Peng sa unit ni Alona, ay doon ko na lang siya nagawang kausapin. Anong nangyari, Kuya? Bakit sumisigaw kanina si Alona? Paano? Nagising siya na may kumakalmot sa bintana niya. Akala niya raw pusa pero nang buksan niya may nakita siyang aswang. Muntik pa nga raw makapasok Buti na lang naisara niya kaagad yung bintana. Kapag nga nagkaroon ako ng budget palalagyan ko na lang ng harang yung mga bintana rito. Yung mga grills na bakal. Sigurado ba siyang aswang yung nakita niya? Yun ang sabi ni Alona. Nakakatakot daw yung mukha Nakakatakot yung itsura. Mahaba raw yung mga kuko at mapupula yung mga mata. Tsaka isipin mo nga, walang tao ang may kayang umakyat sa second floor mula sa labas. Walang hagdanan o kahit natungtungan doon. Kaya naniniwala ako na aswang yung muntik ng umatake kay Alona. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Paboritong biktimahin ng mga aswang ang buntis. Kaya mag-iingat ka, Mark, ha? Uy, bakit naman kailangan ko mag-ingat? Hindi naman po ako buntis. At hindi ako nabubuntis, no? Nakakabuntis, pwede pa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kahit hindi ka buntis, pwede ka pa rin biktimahin ng aswang. O sige na, bumalik ka na sa unit mo at huwag mong kakalimutang mag-lock ng pinto. At saka yung mga bintana mo, panatili mong nakasarado lalo na sa gabi. Bumalik nga ako sa unit ko na naguguluhan, Kabanong. Hindi ko na kasi masabi na hindi totoo ang mga aswang, lalo na't meron ng muntik ng biktimahin sa apartment building kung saan ako nakatira. Hanggang sa naisip ko si Alessandra. Kinakabahan ako para sa kanya dahil may hinala ako na siya ang pagbibintangan ng mga tenant na umatake kay Alona. Hindi nga ako nagkamali dahil pagsapit ng umaga ay nagising ako sa malakas na sigaw at katok sa labas. Pupungas-pungas akong bumangon at lumabas. Nagulantang ako nang makita ko si Alona at ang ibang tenant na malakas na kinakatok ang pinto ng unit ni Alessandra. Sumisigaw sila at pinalalabas nila si Alessandra.
Tinanong ko sila kung bakit nila pinalalabas si Alessandra at ang sabi ni Alona ay sigurado siya na si Alessandra ang aswang na muntik nang pumasok sa unit niya. Sinabi ko na huminahon muna sila at wala naman kaming ebidensya na si Alessandra nga ang aswang. Pero hindi sila nagpapigil sa akin. Galit na galit pa rin nilang kinatok ang pinto. Hindi ko inaasahan na bubuksan ni Alessandra ang pinto ng kanyang unit. Hinila siya ni Alona sa buhok palabas at pinagtulungan siyang sakta ng iba pang mga tenant. Walang pagdadalawang isip na inawat ko sila. Niyakap ko si Alessandra upang saluhin ang mga tadyak na dapat ay para sa kanya. Tama na! Tama na! Huwag kayong magpadala sa galit nyo. Alam nyo bang pwede kayong makulong sa ginagawa nyo? Kung gusto nyo na malaman kung sino talaga ang muntik nang umatake kay Alona, ay magpunta kayo sa barangay hall. Doon kayo magreklamo. Hindi nyo dapat inilalagay ang batas sa mga kamay ninyo. Wala nang nagawa sina Alona at ang iba pang mga tenant kundi ang umalis. Awang-awa ako kay Alessandra dahil ang dami niyang pasa at kalmot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Walang imik siyang tumayo at pumasok sa kanyang unit. Nang isarado niya ang pinto ay napasabunot na lang ako sa aking buhok. Hindi kasi ako makapaniwala sa nangyari. Sa tagal ko nang nakatira sa apartment building na yon, ay noon lang may ganoong nangyari na nag-away ang mga tenant. Ipinaalam ko kay Kuya Paeng ang nangyari. Ang sabi niya sa akin ay hindi niya masisisi si Alona at ang iba pang mga tenant. Aniya ay buntis si Alona at kung nagtagumpay ang aswang na makapasok sa unit nito, ay malamang hindi lang si Alona ang mamamatay kundi maging ang sanggol na dinadala nito. Inamin din sa akin ni Kuya Paeng na pinag-iisipan na niya na paalisin si Alessandra upang hindi na maulit ang kaguluhan na nangyari nung araw na yon. Baka naman po pwedeng kausapin na lang si Alona na wag nang pakialaman si Alessandra. Oo, tahimik siya at walang kaibigan. Pero hindi naman siguro yun basihan para masabi na may ginawa siyang hindi maganda, di ba? Alam ko, pero ang kapakanan ng mas nakararami ang priority ko. Kung ang pag-alis ni Alessandra ang magbibigay ng katahimikan sa mas nakararaming tenant, wala akong magagawa kundi ang palisin siya. Nakita ko na kahit na anong sabihin ko at paliwanag na gawin, ay wala na akong magagawa para baguhin ang desisyon ni Kuya Paeng. Umasa na lang ako na yun nga ang tamang gawin para sa ikabubuti ng mas nakararami. Pagsapit ng gabi ay hindi ko magawang makatulog. Pagkakataon ko na sana yon para matulog ng maaga at mahaba dahil wala akong kailangang tapusin na trabaho pero napakailap ng antok sa akin. Hanggang sa nagdesisyon akong lumabas ng aking unit. Tumambay ako sa balkonahe at nagpahangin. Habang naroon ako ay napansin ko ang pusa ni Alessandra na nakatayo sa tapat ng pinto ng unit ni Alessandra. Titig na titig siya sa akin na nagdulot ng pagtaas ng balahibo ng aking mga braso. Nagulat ako nang biglang tumalon ang pusa mula sa 3rd floor. Kitang-kita ko ang pagbagsak niya sa ibaba kahit medyo madilim doon. Ngunit ang mas lalong gumimbal sa akin ay nang nakita ko na nagbago ng anyo ang pusa at naging isa siyang tao. At hindi ako maaaring magkamali. Si Alessandra ang taong yon. Mabilis siyang tumakbo palayo hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Takot na takot akong bumalik sa loob ng aking unit, Kabanong. Siniguro kong nakalakang pinto bago ako nagkulong sa aking kwarto. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako ng sandaling yon. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko nung oras na yon. Nang sumunod na araw, ay pinatawag ni Kuya Paeng ang lahat ng tenant kabilang na si Alessandra. Para maging patas, ay naisip ni Kuya Paeng na pagbotohan kung dapat bang umalis na si Alessandra o hindi. Ayon kay Kuya Paeng, dapat ay iisa ang boto ng mga tenant at kung may kahit isang iba ang boto ay kailangan pang pag-usapan na magiging final na desisyon. Isa-isang bumoto ang mga tenant. Lahat sila ay gustong umalis si Alessandra. Nang ako na ang boboto, ay tiningnan ako ni Alessandra na parabang umaasa siya
na iba ang magiging boto ko. Matagal ako bago nakasagot dahil pinag-isipan ko ng husto ang magiging desisyon ko. Mark, magdesisyon ka na. Kanina pa kami naghihintay dito. Baka naman abutin pa tayo rito ng kinabukasan. Tumingin ako kay Alessandra at naalala ko yung gabi na nakita ko na naging si Alessandra yung pusa na sinasabi niyang alaga niya. Nakapagdesisyon na po ako. Buboboto po ako na umalis na lang dito si Alessandra para sa katahimikan ng mas nakararami. Dahil lahat kami ay gustong umalis si Alessandra, wala siyang nagawa kundi ang umalis sa apartment building sa araw na yon. Natuwa ang lahat dahil ayon sa kanila ay makakatulog na sila ng mahimbing sa gabi. Pero iba ang pakiramdam ko. Kinabahan ako dahil nang umalis si Alessandra ay nakita ko siyang nakatayo sa labas ng apartment building. Matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa apartment building na parabang may hindi magandang tumatakbo sa isip niya. Simula nang umalis si Alessandra ay napansin naming lahat na hindi na nasundan ang pagpatay ng mga alagang hayop sa aming barangay. Dahil doon ay mas lalong lumakas ang paniniwala ng mga tenant na si Alessandra nga talaga ang responsable sa bagay na yon at isa itong aswang. Bumalik na rin ang katahimikan sa apartment building na siyang ikinatuwa ko. Wala nang natatakot at wala nang nag-aaway. Hanggang isang gabi, matutulog na sana ako nang biglang namatay ang mga ilaw. Napamura ako nang napagtanto ko na nag-brown out. Dahil sa hindi ko magagamit ang aircon at electric fan, ay nagdesisyon akong buksan ang bintana para kahit papaano ay pumasok ang malamig na hangin mula sa labas. Hindi ako natakot na baka may magnanakaw na makapasok sa unit ko dahil nasa third floor ako at imposible na may taong makakyat sa aking bintana. Nang humiga ako ay mabilis akong nakatulog. Pero makalipas ang ilang sandali ay bigla akong nagising dahil sa may narinig akong kaluskos. May nakita akong aninong gumagalaw sa paanan ko. Nagmamadali akong kinuha ang aking cellphone. Ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko para makita kung ano yung gumagalaw. Nagulantang ako nang makita kong itim na pusa ni Alessandra. Agad na bumalik sa alaala ko yung gabing nakita ko na naging si Alessandra ang pusang yon. Napasiksik ako sa headboard ng aking kama. Hindi ko inalis ang pagkakatutok ng ilaw sa pusa. Alessandra, alam kong ikaw yan. Kung nandito ka dahil galit ka sa akin kasi isa ako sa mga bumoto na umalis ka humihingi ako ng sorry. Parang awa mo na. Huwag mo ako sasaktan. Nagimbal ako nang unti-unting nagbago ng anyo ang pusa. Mismong sa harapan ko ay naging si Alessandra siya. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ang akala ko kakampi kita. Nagkamali pala ako. Kagaya ka rin ng mga tao rito. Kung ganun, ikaw nga yung aswang? Alessandra, parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Ako lang ay inaasahan ng pamilya ko. Marami akong binubuhay. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Alessandra. Doon ko na naramdaman na nasa panganib ang buhay ko. Sa galit na nakarehistro sa mukha niya ay alam kong hindi siya papayag na hindi niya ako mapatay. Malakas akong napasigaw nang sinunggaban ako ni Alessandra. Mabilis akong bumaba sa kama at tumakbo palabas ng kwarto. Lalabas na sana ako ng unit ko pero hinablot ni Alessandra ang balikat ko at hinila niya ako pabalik. Malakas akong natumba sa sahig at doon na siya nagtagumpay na umibabaw sa akin. Walang tigil akong sumisigaw para humingi ng tulong. Nang akmang sasakmalin na ako ng aswang gamit ang matutulis ng ngipin, ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kuya Paeng na may dalang itak. Aswang ka! Talagang bumalik ka pa rito, ha? Tatatarin kita at gagawin kitang bopis! Galit na umangil ang aswang na parabang isa siyang mabangis na hayop.
Pero hindi nagpatinag at hindi nagpakita ng takot si Kuya Paeng. Malutong niyang pinagmumura ang aswang. Hanggang sa umalis na ang aswang sa ibabaw ko at tumakbo siya papunta sa bintana. Nag-anyong pusa siya at saka siya tumalon sa nakabukas na bintana. Lumapit sa bintana si Kuya Paeng at siniguro niya na wala na yung aswang bago niya ako nilapitan para tulungang makatayo. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa sobrang takot. Salamat Kuya. Akala ko talaga katapusan ko ni. Mabuti na lang at gising pa ako kaya narinig ko yung sigaw mo. At pasalamat ka kasi meron akong duplicate key sa lahat ng mga unit dito. Kuya, tama nga si Alona. Si Alessandra yung aswang. Galit siya sa akin kasi isa ako sa mga bumoto para umalis siya Sinasabi ko na nga ba nakakabulag talaga ang ganda ng Alessandra na yan. Biruin mo hindi ko siya pinaghinala ng masama kasi maganda siya. Pero ang mabuti, ligtas ka na, Mark. Basta, huwag mo nang kakalimutang isarado ang bintana at pinto mo. Pero baka po bumalik ulit siya rito Kaya nga dapat maging handa ka. Tayong lahat. Sa tingin ko, malaki ang naging galit ni Alessandra sa ating lahat dahil pinaalis natin siya. Salamat talaga Kuya. Pero kanina ko lang nalaman na ang lutong niyo palang magmura. Kailangan ko kasing murahin yung aswang para umalis siya. Nagagalit kasi sila kapag binumura sila at ang sabi ng matatanda sa amin yun ang kanilang kahinaan. Simula noon Kabanong, hindi na bumalik si Alessandra sa apartment building. Wala na kaming naging balita sa kanya at wala kaming ideya kung nasaan na siya. Pero sa tuwing na pag-uusapan namin ni Kuya Paeng si Alessandra ay hindi namin maiwasang mag-alala dahil panigurado sa ibang lugar naman siya naghahasik ng lagim. Pero nang dahil sa pangyayaring yon, ay napagtanto ko na maling magtiwala agad ako sa isang tao dahil lang sa maganda ang kanyang panlabas na anyo. Doon ko natutunan na hindi sapat ang nakikita sa labas para masabi mong mabuti ang isang tao. Kung naging maingat lang sana ako at hindi ko binaliwala ang mga sinasabi ng mga tenant sa akin, ay hindi na sana nalagay sa peligro ang aking buhay. Wakas,